15 taon na ang nakalipas na wala ang kapatid ko sa disyerto ng Arizona. Walang bakas, walang sigaw para sa tulong. Tahimik lang at isang maliit na pilak na pulseras ang naiwan sa buhangin. Sinabi sa akin ng mga tao na bitawan ako. May paraan daw ang disyerto para mapanatili ang gusto nito. Pero hindi ko nakalimutan. Lumilitaw ang tanawin ng disyerto, walang katapusang, pula sa paglubog ng araw. Isang matandang Corolla ang nagmamaneho ng mag-isa sa maalikabok na kalsada. Bumaba ang kamera mula sa itaas, malapit sa mabuhanging hood. Nagpapatuloy ang voiceover. Noong nakaraang buwan, nakakita ako ng ad. Gusto ng remote house sitter. Cash. 1 linggo. Ang address ay humahantong ng malalim sa disyerto, kung saan kahit na ang mga signal ng cellphone ay tumatangging umiral. Isang lugar kung saan wala ang mga mapa. Ang yiya ay nagpapakita ng isang itim na screen, ang telepono ay walang signal. Ang kupas na larawan ni Maria ay nasa ilalim ng windshield, ang pilak na pulseras ay kumikinang ng mahina. Voice-over, i-pause ang isang beat, pagkatapos ay magsalita ng mas mabagal. Hindi ako naniniwala sa tadhana. Ngunit nang pumasok ako sa bahay na yon, ang Morales property, napagtanto ko may mga lugar na hindi basta-basta. Sila nabubuhay. At sila nagugutom. Hindi lang ito bahay. Isa itong bitag. Isang bitag na nakatago bilang mga panuntunan. At ako, ang hangal na yon ay pumasok. Itinulak ni Jake ang pinto at pumasok sa bahay. Bumukas ito, madilim at malamig ang espasyo. Ang kamera ay nag-zoom in sa isang pader na natatakpan ng mga manika. Lahat ay nakaharap sa dingding, ang kanilang lumang buhok ay nanginginig sa madilim na liwanag. Biglang tumunog ang musika, bahagyang umikot ang ulo ng manika, parang isang pilyong kindat. Voice-over, marahan, na parang bumabagsak sa isang katotohanan. Gumawa sila ng mga patakaran. Mga panuntunang dapat sundin. Dahil kapag lumubog ang araw sa gilid ng disyerto, gumising ang mga bagay na natutulog. Nagtatrabaho ako bilang isang house sitter sa rural Arizona. Mayroon itong kakaibang panuntunan na dapat sundin. Ang pangalan ko ay Jake Torres. 36 taong gulang. Utang, isang namamatay na kotse, at isang nakaraan na hindi ko kailanman pinangahasang tingnan. Dahan-dahan ang paglalagay ng kamera sa buong cabin. Ang windshield ay natatakpan ng alikabok. Ang backseat ay isang kupas na duffel bag. Sa tabi nito ay binuksan ang isang punit-punit na pitaka na nagpapakita ng isang lumang larawan. Isang nakangiting batang babae, isang pilak na kwintas, isang pendant ng kabayo. Voice over. Maria, kapatid ko. 15 years ago, nawala siya. Sa gitna nitong disyerto, nang walang salita, walang bakas. Ang yes ng kotse ay kumikislap at pagkatapos ay namatay. Nawala ang screen. Bahagyang sinuntok ni Jake ang manibela, bumuntong hininga. Nangako ako na hahanapin ko siya. Ngunit ang paggawa ng mga pangako ay madali, ang pagtupad sa mga ito ay mahirap. Patay ang telepono. Nanginginig ang mga kamay ng orasan sa katahimikan. Isang madugong ilaw sa huling bahagi ng araw ang tumama sa kotse sa pamamagitan ng nagyelo na salamin. Cut, wide-angle view of the desert. Tanging ang kotse ni Jake ang gumagalaw na bagay. Lahat ng iba ay hindi gumagalaw, mga bato, alikabok, patay na kakti na tuyo. Arizona, kung saan ang langit at lupa ay walang hangganan. Kung saan napupunta lang ang mga nawawala. Nakatingin si Jake sa malayo, isang malungkot na adobe house na matatagpuan sa gitna ng isang lambak.
Maalikabok ang mga solar panel, mabagal na umiikot ang mga wind turbine na naglalabas ng tahimik na sipol. Ang mga dingding ay kasing dilim ng tuyong dugo. Voice over. Morales Property. Isang patay na lugar. Isang lugar kung saan walang naghihintay sa akin, kundi mga tahimik na anino. Huminto si Jake sa harap ng bahay, ang mga gulong ay gumiling sa graba. Lumabas siya, hinila ang kanyang duffel bag, ang hangin sa disyerto na humahampas sa kanyang buhok at nag-aalis ng alikabok sa kanyang kamiseta. Voice over. Welcome sa Morales Property. Ang iyong trabaho ay simple. Bantayan ang bahay sa loob ng 7 araw. Nasa loob na ang bayad. Isang makapal na balumbon ng pera. Ang kamera na malapit sa nanginginig na kamay ni Jake ay nagpatuloy sa pagpitik ng papel. Mga panuntunan. Iharap ang lahat ng manika sa silangan bago magnegatibo, 6 yan. Kung magtipon sila sa mesa, maglagay ng 3 sugar cubes at bumalik sa labas ng silid. Kung may magtatanong ng where's my friend, dalhin ang mga manika sa basement at isabit hanggang madaling araw. Huwag matulog nang nakaharap sa hilaga. Kung makarinig ka ng mga yabag, bilangin. Huminto sa 7. Walang mga tawag sa telepono pagkatapos ng hating gabi. Tingnan ang mga security camera sa 3 oras 17 minuto ang araw-araw. Ang papel ay nagtatapos sa isang matapang na babala. Pagkabigong sumunod, tanggapin ang mga kahihinatnan. Mahinang umiti si Jake, umiling. Umaalingaw ang tawa sa bakanting bahay na nagiging isang nakakatakot, mahaba, baluktot na etyo. Akala ko noon, biro lang ng mayaman ang kakaibang rules. Isang psychological test, isang kakaibang anyo ng kalungkutan. Inilibot ng mga mata ni Jake ang kwarto. Isang lumang aparador, kupas ng mga picture frame. At pagkatapos, ang kamera ay dahan-dahang lumilipat patungo sa dingding ng sala. Pause, dose-dosenang mga manika, matanda, Victorian, nakatayo sa isang hilera na nakatalikod sa silid. Ang madilim na liwanag ay nagpapakinang sa kanilang tunay na buhok. Hakbang pasulong si Jake, nakangisi. Voice over. At nakita ko sila. Mga manika. Isang tahimik na hukbo. Nakatayo lahat nakaharap sa pader na parang iniiwasan ang tingin ko. Inabot ni Jake ang isa sa mga manika. Isang maliit na batang babae na nakaasul na damit na may blonde na buhok. Habang bahagyang pinihit niya ito, may isang maliit na pag-click. Bumukas ang walang laman na salamin ng mga mata at tumingin ng diretsyo sa kanya. Ang mga mata ay tila nakakatakot na buhay. Voice over. Hindi iyon mga mata ng isang laruan. Sila ang mga mata ng may naghihintay. Binaawi ni Jake ang kanyang kamay, huminga. Napaupo siya sa isang upuan, itinaas ang kanyang mga kamay at hinimas ang kanyang mukha na pagod. Voice over, Naiisip ko si Maria. 15 taon na ang nakalilipas na wala siya sa disyerto na ito. At hindi ko siya nailigtas. Baka pumunta ako dito para bayaran yung utang. Isang larawan ni Maria ang nakalagay sa mesa. Sa kumikislap na liwanag, ang pilak na pulseras ay kumikislap ng malamig na liwanag. Nag-fade to black ang eksena. Lumilitaw ang text. Araw 1. Ang orasan sa dingding ay 5 oras 15 minuto yan. Ang liwanag ng disyerto ay bumaha sa bintana, nagpinta ng mga mapupulang guhit sa basag na dingding ng adobe. Voice over, Jake. May mga alituntunin na tila hangal. Ngunit ang disyerto ay nagtuturo sa iyo ng isang bagay. Huwag mong maliitin ang hindi mo naiintindihan. Hinawakan ni Jake ang panuntunan.
Ang anggulo ay nasa balikat niya, ang malalamig na malalaking titik ay tila nakaukit sa dilim. Siya ay bumuntong hininga, tumingin sa paligid ng silid, ang mga manika ay nakaharap sa dingding. Background music, isang mahinang ugong, tulad ng tunog ng pressure na unti-unting nabubuo. Paggawa ng panuntunan. Sisimulan ni JK ang kanyang trabaho, paikutin ang mga manika. Mabagal ang kuha, malapit sa anggulo. Hinawakan niya ang isang babaeng manika sa isang kupas na asul na puntas na damit. Ang buhok ng manika ay totoo, magaspang, malutong sa ilalim ng kanyang mga kamay. Habang nakatalikod ang manika, dumidikit ang malamig na porselana sa kanyang balat. Isang kaunting pag-click, ang lig ng manika ay nakatiklop, ang mga salamin ay nakabukas. Blanko ang mga mata, pero may parang nakatingin sa kanya. Voice over, pabulong. Hindi mata ng manika. Ngunit ang mga mata ng isang bagay na tutulog. Nagmura si JK sa ilalim ng kanyang hininga, mabilis na ibinaling ang mga manika sa silangan. Scene cuts to, he turned each one in turn, feeling an unusual warmth on some of them, as if they were alive. Isang maliit na manika, pulang damit, itim na buhok, ang init sa kanyang paghawak, parang katawan ng tao. Si Jake ay likas na binawi ang kanyang kamay. Voice over. Mainit hindi mainit sa araw. Ang init parang dugo. Mabilis niyang inikot ang manika sa silangan, humakbang pabalik, humihingal. Unang fenomena. Scene, mabilis na dumilim. Ang bahay ay nahuhulog sa dilim maliban sa dilaw na liwanag ng flashlight. Kumakain si Jake ng malamig na tinapay sa mesa ng isang mahinang bulungan ang narinig. Camera fixed sa sulok ng kusina. Walang tao sa frame pero tuloy pa rin ang bulungan. Nanghihina, parang mga batang nag-uusap. Tumalikod si Jake. Walang tao. Mga yabag, mabagal, mababang beats ang umaalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Tumayo si Jake, pigil ang hininga. Jake C. Madilim na hallway, flashlight flickering. Walang tao. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono, walang tawag. Itim na screen, tanging mga salitang ino signal. Voice over, Jake, medyo nataranta. Hallucinations, siguradong hallucinations. Binuksan ni Jake ang closet, tumatakbo ang security camera system. Umupo siya at tumingin sa 6 na panel na screen. 5 panel ang nagpapakita lamang ng disyerto. Isang panel ang sala kung saan nakahanay ang mga manika. Siya ay tumingin sa kanyang relo, 3 oras 16 na minuto yan. Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa screen. 3 oras 17 minuto yes, bahagyang static. Sa sala, dahan-dahang umikot ang ulo ng isang manika. Ang kamera ay dahan-dahang nag-zoom in sa manika. Ang ulo nito ay nakatagilid, ang malasalamin nitong mga mata na nakatitig sa kamera. Pagkatapos, isa-isa, ang iba ay ibinaling ang kanilang mga ulo, isa-isa. Jake C. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Mabilis na nagpan ang kamera, totoo ang sala, nakaharap pa rin sa dingding ang mga manika. Ipinikit ni Jake ang kanyang mga mata, tumingin muli sa screen, ang mga manika ay nakaharap muli sa dingding. Ang hangin sa disyerto ay sumipol sa siwang ng pinto, malamig, nagdadala ng isang tawag sa malayo. Panloob na salungatan. Napalubog si Jake sa sahig, humihingal. Voice over. Stress, kulang sa tulog. Mga guni-guni sa disyerto.
Ito ba? Binuksan niya ang flashlight, humihingal sa paligid ng silid. Ang mga manika ay hindi gumagalaw, ngunit ang hangin ay mabigat, nakakapigil. Titig na titig si Jake sa isang manika na nakasuot ng pulang damit, muling nagniningning ang kakaibang init. Nagulat siya nang makita ang isang pilak na pulseras, kaparehong uri ng suot ng kanyang kapatid na babae na nakaupo sa mesa. Ang pilak na pulseras at ang marka ni Maria. Iniyugyug ni Jake ang pulseras, ang pilak ay nadungisan, ngunit ang pendant ng kabayo ay kumikinang pa rin. Kinuyom niya ang kanyang kamao, namumula ang mga mata. Voice over, pinigilan, sinakal. Maria? Isang mahinang boses ang tumatawag, Jake, isang bata, nawawalang boses sa gabi. Iniangat ni Jake ang kanyang ulo, pinihit ang flashlight, ngunit walang tao. Kameray, bukas ang bintana. Parang bulungan ang gabi sa labas. Siya ay sumuray-suray at umupo, hinawakan ang kanyang ulo. Matagal na pagbaril, ang flashlight ay umindayog, nagniningning sa mga manika. Muling tumawag ang isang boses, Jake, tulungan mo ako Pabagsak si Jake sa mesa, pagod. Nahulog ang flashlight, umikot sa paligid, nagniningning sa manika na nakasuot ng pula. Sa madilim na liwanag, ang manika ay parang ngumiti. Unti-unting lumalayo ang kamera sa bintana, maliit ang bahay ni Morales, nakatago sa pulang disyerto. Tinatakpan ng dilim ang lahat na parang makapal na belo. Lumalabas ang mga salita, malabo. Araw 2. Madilim ang disyerto. Sa loob ng bahay, 2 oras 47 minuto ang orasan. Nakaupo si Jake sa hapagkainan, nanlilisik ang mga mata. Nasa kamay pa rin niya ang pilak na pulseras ni Maria. Ang tunog ng pagkamot ay napakalambot, napakagaan, tulad ng mga kuko na dumadampi sa bulok na kahoy. Pagkatapos ay kumukupas ang mga yabag, ngunit walang nakikita. Tumingala si Jake. Dinala siya ng mga yabag sa likod ng bahay. Pagtuklas ng balon sa ilalim ng lupa. Jake C. Ang ilaw ng flashlight ay umuugoy sa lupa, mahaba, malalim, maruming mga gasgas, zigzag sa paligid ng bahay. Yumuko si Jake, hinawakan ng dumi, maluwag ang dumi na parabang nakataas. Napakalaki ng mga gasgas para maging tao. Ang mga riles ay humahantong sa pintuan ng cellar, isang kalawang na bakal na pinto, nakabaon ng malalim sa lupa. Nag-aalangan si Jake, huminga ng malalim at binuksan ang pinto. Ang tunog ng mga bisagra ay langit-ngit, natuyo na parang daing. Ang kamera ay yumuko sa lumang batong hagdan patungo sa malalim na kadiliman. Binuksan ni Jake ang flashlight. Ang mahinang ilaw lamang ang nagbibigay liwanag sa mga unang hakbang. Voice over, boses ni Jake na bulunan. Sabi nila hindi lang laman ang disyerto. Binabaon nito ang oras, alaala at mga pagkakamali. Bumaba si Jake. Nagbabago ang hangin, mabigat, mamasa-masa. Tumutulo mula sa kung saan sa kadiliman. Harap-harapan ang entidad. Scene, hinahaplos ni Jake ang daan pababa sa ilalim ng madilim na lagusan. Lumalabo ang flashlight. Nababalot ng claustrophobic atmosphere ang bawat galaw. Sa dim light, skeleton, parang bata, deformed, nakahiga sa dingding. Maliit na bungo ngunit abnormal na pahaba. Payat na buto ng braso, matutulis na daliri. Napabuntong hininga si Jake, pinakinang ng mas malapit ang liwanag, ibang buto sa dumi, maliit, bali, tulad ng mga labi ng maraming tao. Nag-zoom in ang kamera kay Jake, natakot,
Ngunit hindi naglakas loob na tumingin sa malayo. Voice over, pabulong. Hindi lang si Maria. Ilang tao ang nawala dito. Isang boses ay nagmumula sa likuran, liwanag ng hangin. Jake ni. Paikot-ikot si Jake. Kumikislap ang ilaw ng flashlight. Isang batang babae sa isang maputlang asul na damit, ang mukha ni Maria habang naaalala niya ito ay nakatayo ilang metro ang layo. Ang ngiti ay pamilyar, ngunit ang mga mata ay masyadong luma, masyadong malalim. Umalis si Jake, nanginginig. Jake, pabulong. Maria? Ang tinig ay nagmula kay Maria, matamis, maalat. Nilalamig ako, Jake. Natatakot ako. Ilabas mo ako. 15 years na kitang hinihintay. Hakbang pasulong si Jake pagkatapos ay huminto. Bumaba ang flashlight sa paanan ng babae, hindi nahuhulog ang kanyang anino. Nakangiti si Maria, ngunit ang ngiti ay hindi natural na mahaba, pinipilipit na parang basag na maskara. Boses ni Jake nabulunan ng pain. Hindi Maria. Hindi Maria. Si Maria ay humakbang pasulong. Ang kanyang boses ay bulungan ng daan-daang boses na nagsasapawan. Ilabas mo ako, Jake. Sabihin mo lang. O kaya, manatili ka rito sa akin. Naliligaw ang mga mata ni Jake. Ang isang kamay ay humigpit sa pilak na pulseras. Ang malamig na pilak ay tumatama sa kanyang palad. Bumalik ang mga alaala. Malupit na pagpipilian. Maikling flashback. Si Maria, edad 7, humahagikik at hinihila ang kamay ni Jake. Eksena ng dalawang magkapatid na naligaw sa disyerto, nasusunog ang araw. Saglit lang binitawan ni Jake ang kamay ni Maria para sagutin ang telepono. Kapag siya ay tumalikod, ang kanyang kapatid na babae ay nawala sa malawak na dagat ng buhangin. Iyuko ni Jake ang kanyang ulo, tahimik na tumutulo ang mga luha. Voice over. Iniwan ko siya. Ang pagkamatay niya kasalanan ko. Iniabot ni Maria ang kanyang kamay. Pumili ka, kuya. Ang isa pang braso ay umaabot mula sa dilim, maputla ang balat, ang mga kuko ay kasing haba ng mga kuko ng hayop. Isa pang figura ang lumabas, ito ay si Jake. Ngunit si Jake iyon nagawa sa porselana, basag ang mukha, walang buhay ang mga mata. Iligtas mo si Maria. O maging isa sa kanila. Lumuhod si Jake. Slow motion, marahas siyang nagpupumiglas sa kanyang ulo, alaala, panghihinayang, kawalan ng pag-asa na umiikot na parang unos sa disyerto. Mga kawali ng kamera, nagbabago ang mga daliri ni Jake, ang balat ay nagiging porselana, ang mga kuko ay nagiging transparent na salamin. Umuungol si Jake, hinahampas ang pilak na pulsera sa malalim na balon. Pagpapahusay ng Lovecraftian. Mula sa ilalim ng balon ay tumataas ang makapal na itim na gas. Bahagyang umuuga ang lupa. Umaalinggaw ang malalayong bulong, sinaunang panahon, hindi tao. Ang Maria ay nagpakawala ng isang nakakatusok na hiyaw. Ang kanyang mukha ay pumipihit, ang balat ay natutulak, na nagpapakita ng isa pang patong ng balat, ang maputla, na puno ng putik at dugo, tulad ng isang nilalang na kalahating tao, kalahating buhangin. Mga kawali ng kamera, nagde-deform ang piitan, bitak ang mga dingding, mga bitak na umaagos ang itim na dugo. Umalis si Jake, kumikislap ang flashlight, na sumasalamin sa daan-daang, libu-libong maliliit na salamin na nakatingin sa kanya mula sa mga bitak. Isang nakakatakot na tunog ang tumaas, daan-daang boses ng mga bata ang sumisigaw. Bulong ni Jake. Hindi kapatid ko. Hindi kailanman. Tumalikod si Jake at tatakbo pabalik sa hagdan. Ang basag niyang kamay na porselana ay tumama sa kahoy na dingding, tumutulo ang puting dugo.
Si Maria ay nakatayo sa tabi ng balon. Ang kanyang mukha ay puno ng mga bitak. Ang kanyang mga mata ay napakalalim at itim. Pinapanood si Jake na tumatakbo palayo. Jake, wag mo na akong iwan ulit, P. Ang tawag ay unti-unting pumuputol, pagkatapos ay kumupas sa hugong ng hanging disyerto. Si Jake ay nagmamadaling lumabas ng tunel, bumagsak sa malamig na buhangin. Gumapang siya pabalik sa kotse sa takot. Ang kamera ay dahan-dahang lumibot sa langit. Ito ay napakadilim, ang mga ulap ay umiikot, ang disyerto ay tila humihina. Isang bulong ang umaalingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa, tinatawag si Jake. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito boses ng bata, kundi isang bagay matanda at gutom. Ang mga salita ay dahan-dahang lumilitaw sa itim na background. Araw 3. Nakahandusay si Jake sa pintuan ng mga Morales. Ang malamig na buhangin sa disyerto ay dumidikit sa kanyang mukha, sa kanyang mga kamay. Itinaas niya ang kanyang ulo, nanlilisik ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakaladkad ang kanyang sarili. Nag-zoom in ang kamera sa mga kamay ni Jake, nagsisimula ng pumutok ang balat, makintab, parang porselana. Voice over, Jake, nasasakal. Nagbabago ako. Hindi lang physically. Ang aking kaluluwa. Ang planong basagin ang sumpa. Papasok si Jake sa bahay. Bumagsak siya sa harap ng lumang electrical panel, ang lumang solar inverter system. Ang solar panel system ay hindi maayos na nakawire. Ang mga circuit board ay nakalantad. Ang mga wire ay nagsalubong na parang spiderweb. Humihinga si Jake, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang mga wire cutter. Voice over. Isang Leslie. Kung kaya ko sirain ang sistema. Siguro sapat na para patayin ang bagay na yon. Kinuha niya ang mga piyesa. Nag-zoom in ang kamera sa kamay ni Jake. Malasalamin ang mga daliri, basag na parang antigong porselana. Ang bawat hiwa, bawat koneksyon, ay tulad ng isang labanan sa kanyang sariling katawan. Pagbabago. Sumulyap si Jake sa lumang salamin sa dingding. Close up, ang kanyang mukha ay nagbabago, ang kanyang balat ay maputla, ang mga tagpi nito ay nagiging porselana, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang salamin. Habang binubukan niya ang kanyang bibig para huminga, isang maliit na piraso ang nahulog mula sa kanyang mga labi na nabasag na parang isang piraso ng palayo. Voice over, naputol ang boses ni Jake. Nararamdaman ko. Unti-unti. Kinukuha ako. Suray-suray si Jake, kinuyom ang kanyang kamao. Dahan-dahang dumampi ang kamera sa kanyang palad. Basag ang balat, walang dugo sa loob, isang itim na walang laman. Ipinasok niya ang huling wire, natukoy ang kanyang mga mata. Tumakas sa bahay. Hihila ni Jake ang lever, bumubulusok ang kuryente. Kumikislap ang mga appliances sa bahay. Nanginginig ang mga manika, umiindayog sa mga estante na parang tinatangay ng hangin. Nakabukas ang kanilang mga mata, ang malasalamin nilang mga mata ay sumasalamin sa liwanag, nakatingin ng diretsyo kay Jake. Ang mga ilaw ay kumikislap. Isang dagundong, ang bahay ay tila humihina. Ang mga dingding ay pumuputok, ang mga bintana ay pumutok. Mula sa dilim, sumisigaw ang nilalang na nakabalakayo bilang si Maria. Nabaluktot ang mukha, maluwag ang laman, itim na itim ang mga mata. Sa tingin mo makakatakas ka, Jake? Walang nakakatakas sa lugar na ito. Umurong si Jake, na-deform ang kanyang mga binti, basag ang balat, may galos na parang sirang palayo.
Hinawakan niya ang tansong alambre sa kanyang kamay, isang magaspang na kawad na tanso, na parang huling buot para manatiling gising. Indayog ng nilalang ang mga braso nito, lumilipad ang mga manika mula sa mga estante, humahangos patungo kay Jake sa isang puting alon. Nagmamadaling pumunta si Jake sa harap ng pinto. Sa likod niya, yumanig ang bahay na parang gumuho. Umuungol ang mga dingding, punit-punit ang lumang pintura, kumakalam ang alikabok. Slow motion camera, si Jake ay tumatakbo sa alikabok at sa mga sumisigaw na mga manika. Ang kanyang mga paa ay bitak, ang kanyang mga kasukasuan ay malapit ng maputol, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa pag-asa. Siya ay sumiksik sa pintuan nang sumabog ang bahay, ang tunog ng kuryente, ang alikabok ay tumataas sa isang makapal na haligi ng itim na usok. Lumuhod si Jake sa lupa, umuubo. Close-up ng kanyang kamay, ang mga bitak sa kanyang balat ay nagsimulang maghilom, dahan-dahan. Ang kanyang balat ay bumabalik sa kulay ng laman. Voice over, Jake, nakakasira ng boses. Umalis ka na lang dito. Basta lumayo ka dyan. Suray-suray siyang tumayo, tumatakbo patungo sa maalikabok na Corolla. Uungol ang hangin. Umaalinggaw ang boses ni Maria, nang hihina sa gabi. Hindi lumingon si Jake. Nagpupumigla sa sarili. Habang tumatakbo siya, nalalabo ang mga mata ni Jake. Nararamdaman niya ang mga labi ng kanyang imanika sa sarili na nagpupumigla sa loob. Close up, ang palad ni Jake, relax lang, at ang balat ay mabibitak muli. Isang bulong ang umalinaw sa kanyang ulo. Manatili ka rito magpakailanman. Makakalimutan ka namin. Kagatlabi ni Jake hanggang sa dumugo. Kinurot niya ang sarili, tinamaan ng dibdib, umiiyak sa sakit, lumalaban para mabawi ang bawat piraso ng sangkatauhan. Siya ay nagmaneho palayo. Ang makina ay umuungal, ang mga gulong ay umuugong sa kumunoy. Rearview mirror, ang bahay ng Morales ay unti-unting lumulubog sa alikabok, natutunaw sa kadiliman ng disyerto. Ngunit sa di kalayuan, bahagyang nakikita, isang maliit na figura na nakasuot ng pulang damit, nakatayong hindi gumagalaw sa disyerto, nanonood. Mahigpit na hinawakan ni Jake ang manibela, naninilip ang mga luha, sumisigaw sa isang sinakal na boses. Ang kotse ay gumulong sa aspalto, umalis sa disyerto. Ang hangin ay humihip ng buhangin sa kalangitan, na parang nilalamon ang lahat ng bakas. Voice over, bumaba ang boses ni Jake. Nakaligtas ako. Ngunit isang bagay. Isang bahagi ko. Nakapikit pa rin doon. Itim na screen. Mabagal na lumalabas ang text. Ika-negatibo 7 araw. Umupo si Jake sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada. Gabi na, malamig na kumikislap ang mga neon lights. Isang malamig na tasa ng kape ang umupo sa harapan niya. Tumitig siya sa bintana, sa walang katapusang disyerto. Voice over, Jake, mabigat. Nakatakas ako. Nakaligtas ako. Pero hindi talaga ako libre. Dumukot si Jake sa bulsa ng coat niya. Inilabas niya ang isang maliit na bagay, isang pilak na pulseras, isang maliit na harness ng kabayo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang bagay. Sa labas ng bintana, dumaan ang mga headlight ng sasakyan. Huminto ang isang lumang pickup truck. Lumabas ang isang mukhang binata, marumi at maalikabok ang kanyang kamiseta. May dalang duffel bag, isang pamilyar na hitsura ng pagkawala. Napabuntong hininga si Jake. Kinuha ng lalaki ang lumang piraso ng papel,
Tinitingnan ang address, pagkatapos ay lumiko at nagmaneho papunta sa disyerto. Kasunod, biglang tatayo si Jake, nagmamadaling lumabas ng shop. Sumuray-suray siya sa kalye. Jake, paus na sumisigaw. Huwag kang pumunta. Bumalik ka. Hindi naririnig ng lalaki. Ang tunog ng makina ay nawala sa alikabok. Nakatayo si Jake na nagyelo, pinapanood ang mga headlight na kumukupas, pagkatapos ay nawala sa likod ng malalayong bundok. Voice over na kawalan ng pag-asa. Ang loop. Hindi natatapos. Hindi mapawi na pagkakasala. Scene, umupo si Jake sa isang payphone. Nanginginig ang mga kamay habang dinadayal ang 911. Jake, may bahay dyan. Ang disyerto ng Arizona. Ito ay hindi normal, ito ay pagpatay. Kailangan mong itigil ito. Makinig sa akin. Sir, we can investigate based on baseless rumors. Do you want to report a missing person? Jake, pabulong, tumatawa ng baliw. Walang nawawala. Hinahawakan sila. Nahulog ang receiver. Natumba si Jake, nakahawak ang ulo sa kanyang mga kamay. Slow motion shot, pinagtitinginan siya ng mga tao sa kainan, kakaiba, mapang-asar na mga mata. Jake, isang baliw na nawala sa matino na mundo. Makalipas ang 6 na buwan. Scene, Jake sa isang mabahong apartment. Nagkalat ang mga pahayagan sa mesa. Isang lumang ngiyi ang nagpapatugtog ng balita sa static. Palibhas ay naglipa na si Jake sa isang pahayagan. Huminto ang kanyang mga mata sa isang maliit na seksyon sa 3 pahina. Close up, isang maliit na linya. Nawawala, si David Chen, 28, huling nakitang tumugon sa isang home care ad sa isang liblib na lugar ng Arizona. Ang pulisya ay nag-imbestiga pa rin. Binaba ni Jake ang dyaryo. Nakakuyom ang kanyang mga kamay, puti ang kanyang mga buko. Voice over, Jake, pabulong. David Chen. Ibang pangalan. Isa pang nakulong na kaluluwa. Bukas na pagtatapos. Scene, nakatayo si Jake sa balkonahe, nakatingin sa disyerto, kung saan tanging kadiliman at malamig na hangin ang humahampas sa kanyang mukha. Mabagal na pumutok ang kamera, mula sa likuran ni Jake, ang tanawin ay lumalawak, nilalamon ng dilim ang abot tanaw. Inilabas niya ang isang pilak na pulseras, ang liwanag nito ay bahagyang kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kalye. Bumuntong hininga si Jake, inilagay ang pulseras sa kanyang pulso. Voice over, pagod, malamig na boses. May mga sumpa. Walang mababasag. Ikiling ni Jake ang kanyang ulo, nakatingin sa salamin na pinto ng balkonahe. Refleksyon sa salamin, ang kanyang mga mata, hindi naganap na tao. Ang mga iris ay may malamig at nagyelo na salamin na kumikinang. Napapikit si Jake, na parang nakakakita ng mas malapit, ngunit pagkatapos, ngumiti siya ng mahina. Tumalikod siya, naglalakad sa kadiliman ng silid. Ang salamin na pinto ay mahinang umuuga sa hangin, sinasalamin ang silweta ng isang maliit na batang babae sa isang pulang damit na nakatayo sa gitna ng disyerto, mahina sa di kalayuan. Ang screen ay kumukupas sa itim. Ang background music ay mahina, dumadagundong, nagtatagal. Lumalabas ang mga salita, dahan-dahan, malabo. Ang disyerto ay hindi nakakalimutan. Ang disyerto ay hindi nakakalimutan.